So, hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So, mayroon tayong isi-share dito. Mitsubishi L300 van. So, FB type to. Ngayon ang issue ay doon lang sa clutch, doon lang sa tie rod end, doon lang sa speedometer cable, at doon lang sa lighting. So apat yung concern ng customer nito: tie rod end, inner outer, speedometer cable, clutch master, at saka ilaw na brake light. So yan yung pinix natin. Pero upon checking and so mayroon tayong na-discover habang pinapandar natin yung makina. So ito yung na-discover natin. Yan, tubig dyan na pumapatak. So may tubig pumapatak dyan. Ngayon silipin natin kung saan. So dito, nung pinandar natin to, so dito medyo namamasa at saka umuusok. So ito, yan yung problema dito banda. Ayan o, dinikit lang nila ng steel glue. So dinikit lang nila guys ng steel glue. Ayan o, hindi yan nakahinang siguro. So dyan, kasi napansin natin dito banda sa may radiator umuusok at nagbabasa lagi. So dito, yan, nakita ko kagad yan na may pandikit, kaya alam ko na kung saan yung nagliliking. So, pangalawa na nagliliking, maliban dito sa return, yan, overflow return hose nya or pipe. So mayroon pang isa nagliliking. Ayun, yun, yung kulay kalawang na yan sa baba, sa thermostat housing banda ng radiator hose. Ayan o, yung kulay kalawang na yan, at saka yung tubo na yan sa taas. So sa hose yan ng radiator hose lower. Ayan, yan yung na-discover natin. So pagka pinix to, tatanggalin pa natin yan, steering pump, tatanggalin pa yung alternator bago tayo maka-access doon sa likod nyan, at yung oil filter. So tanggal yung tatlo. Steering pump, oil filter housing, at saka alternator, pati na yung upper lower hose radiator. So yan yung nakita natin. So bakit napansin natin kagad na mayroong leaking habang pinaandar natin to? Dahil yung makina ay nagbabago yung andar nya, pabago-bago yung andar nya. Tapos parang sobrang init ng makina dahil nga kulang na ng tubig sa makina. Parang aakto na siya na mag overheat. So kaya napansin natin kagad at nalaman natin na mayroong leaking. So pagka ganun guys, pinandar nyo yung makina, tapos nagbabago-bago yung idle nya, diesel to, minsan tumataas, minsan bumababa,
At minsan naman sobrang init ng makina kahit na naka-down yung upuan nito. So possible yan may leak sa ilalim. So positive yung nakita natin may leaking sa ilalim. So ngayon ito at saka yung sa baba ang kailangan i-repair. So medyo mahirap lang to dito banda kasi magtatanggal ka steering pump, alternator, oil filter housing, tsaka lower hose, thermostat, assembly housing. Yun yung update natin dito sa Mitsubishi L300. So yung kinabit natin tapos na. Ayan. Ito yung bagong kinabit natin na clutch master. Yung bago na yan. Tapos speedometer cable na ikabit na rin natin dyan. Tapos yung tie rod end sa ilalim nakabit na rin natin. At yung ilaw sa brake light, umiilaw na yan siya. So yun. Yung panghuli na lang na ito. So i-address muna natin yan sa may-ari kung ipapa-repair pa ba niya yan. So yun, this is automation. So ganun lang guys, tips. Pinandar nyo pabago-bago yung idle ng sasakyan diesel Mitsubishi L300. Tapos parang mainit na masyado yung makina sa inuupuan nyo at mabilis tumaas yung temperature, possible may leaking sa ilalim. So yun, this is automation. Maraming salamat, God bless you all. So hello guys, dito tayo sa ginawa natin. So ginabi na tayo kagabi kaya hindi natin na videohan. So ngayong umaga ito binidyohan na natin. So baklas talaga to, halos lahat ng binaklas natin. Ayan pati yung timing case cover na plastic binaklas din natin. Ayan, baklas lahat ng natin cover. So ito babaklasin din natin to kasi itong puno ng pressure relief hose nya putol. Ayun, itong hose na to. So tatanggalin natin yan, ito radiator para masolda. Tapos dito natanggal na natin. So nandito yung mga parts. So sobrang dumi talaga to. Kahapon para akong taong grasa dahil grabe ang dumi. Mapapansin nyo yan hanggang doon sa baba. So ito yung water pump nya. Yan, yun yung ito yung water pump nya. So ang problema nito guys ay nadurog na yung gasket nya. Ito nadurog na yung gasket nya, kaya nagli-leaking din dito banda tsaka dito. So wala na kumbaga ni-repair na nila to, nilagyan ng makapal na silikon. Ayan ni-repair na nila, nilagyan ng makapal na silikon. Tapos sa tagal ng panahon kinain na ng tubig yung silikon o nagkaroon ng kalawang. Ayan dito lumusot yung tubig tsaka dito. Tapos ito nabulok na, nabasag na nga yung labi pati dito. So siguro original pa niya to, hindi pa napapalitan, kaya ganyan yung itsura. Tapos ito naman yung niya, thermostat. So walang thermostat to na laman, ito thermostat housing lang to.
So ito, kinalawang na rin. Yan, nabulok na. Nagunti-unti na siya na bulok. Pero pwede pa tong magamit. Ang problema, konti na lang yung mahawak. Ito matatanggal na kasi ito. Kinalawang na. So kung maaari ito, palitan na lang talaga to. Palitan na to. Kasama itong pump. Yan. So yan yung mga ano natin tinanggal, mga bracket ng steering pump, bracket ng alternator, at yun mga crankshaft pulley. So baklas. So mayroon pa tayong natitira, itong radiator, dahil susuldahin natin yun. So yan yung tatanggalin pa natin. Tapos dito ang problema dito is lalaki pa talaga yung trabaho natin dito, gawa ng itong bypass hose na to putol na. So ang ginawa pala nila dyan ay nilagyan lang ng makapal na silikon, pero bulok na pala talaga yan siya. Nakasalpak lang dito ito nakasalpak dito yung bypass hose, pero bulok na pala talaga. Silikon na lang ang nagdala sa kanya. Yan, silikon na lang. So kung papalitan yan, magtatanggal pa tayo ng intake manifold, magtatanggal tayo ng exhaust, saka yan mabunot kasi bypass yan, umikot kasi yan doon sa likod, bypass hose na yan. So hindi na natin tinanggal yung ito oil filter housing, dahil pwede naman siyang matanggal ng dukot lang. Pero kung gusto mo talaga ng maluwag, tanggal to, tatanggalin yan. Pero baka kalaunan tatanggalin din natin yan, kasi yung exhaust manifold, intake manifold, tatanggalin natin. Tapos yung alternator, ito tinakpan lang natin, hindi na natin tinanggal para hindi humaba yung trabaho. Tapos lilinisan na lang yan kasi naligo ng langis, nabalot. So yan yung ano natin. So ang natitirang trabaho, dito, intake manifold, exhaust manifold, bypass hose, at yung oil filter housing, tapos cleaning, tapos ito tanggal. So papakita ko sa inyo yung itsura ng makina. So nabutas na yung naglagyan ng water pump. Yan. Yan, butas na siya. Kita nyo yung butas sa engine block. So yan, butas na yung kuha ng engine block. Kaya malaki-laki pa talaga yung trabaho to, kasi dito nga sa wewildingin pa yan, dahil putol yung pressure relief pipe niya. Tapos dito yung bypass. So yun, update ko na lang kayo pagka matapos natin to. So ang papalitan pala dito, ito magpapalit tayo ng water pump assembly, dahil bulok na to dito, hindi na kayang repairin yan. Magkakaroon lang ng back job, okay lang to kung nasa labas. So mahirap to tanggalin, kita nyo naman yan, okay lang to kung nasa labas to, kaso nandun sa ilalim. Yan, tatanggalin, itong papalitan assembly, water pump, tapos kasama to ito thermostat housing, yan, tapos bypass hose.
ito, bypass hose. Tapos yung butas doon sa makina, so wala tayong magagawa dyan kundi lalagyan natin yan ng plain sheet. Pag nagkabit tayo, maglalagay na lang tayo ng plain sheet dyan, o yung manipis na plain sheet or aluminum sheet. Pupormahin natin ng gasket sa gitna dito, manipis lang naman yun. So yun. Ito yung water pump nila. Water pump. Hindi may ninagkuhan. Ilaong sila. Din nagtuyo kayo. Nabuak naman. Kao ng kalawang. Kinain na ng kalawang. Bulok. Kinain ng kalawang. Tapos ito. Bulok na. Palitan ng water pump. Tapos ito. Hindi na. So ayan. Tanggal intake manifold, tanggal exhaust para lang mailabas yung bypass hose pipe. Tanggal intake, tanggal exhaust. So ano lang yan, water pump tsaka bypass hose. Pero ganyan na yung itsura ng pagbaklas. Ayun. This is automation. So para magkaroon kayo ng idea, Mitsubishi L300 FB type.